Alright, good morning po sa inyong lahat mga kabayan. Johnny the Bagger po ang inyong kabang lingkod. So, ito hong video na to, ito ho ay kuha nung A4, no? Nung hiring-hiring nila nung BRC Marcoleta gathering, no? So, ito yung bago ho magkasalubong sina John Vic na papalabas na pagkatapos nilang mag-usap ni Loren. Tapos si na Robin naman, mga halos sa 50 nagkasalubong sila. Yung sinasabing itinulak ni John Vic, pero anong nangyari? Hindi kasi siya umalis nung makasalubong nila. Makasalubong niya sila, hindi siya umalis. Kaya mukhang nagtutulakan sila. Sabi naman niya, I have to defend myself. So, yun po yung eksena na yon. So, ito po ay nauna lang ng ilang minuto. At buti na lang merong taga-media, taga-GMA yata nakakuha nito, no? Si Nympha Ravilo. Yan, ng DCBB ang nakakuha ng video na ito. Pakinggan nyo ha. Reakin mo ba? Kasolusyon sila. Papalitan ko isa sa amin para prefer sila. Ano yon? Ganito, sabi ni Loren kay John Vic. Ganito, ito ang solusyon. Ipapalipat ko na lang isa sa amin para 13 na sila. Sabi ni John Vic, okay, ayos. Walang ka naman, Loren, oo. Oh, bakit ho? Safe na eh. Di ba? Ay, nako. Nagpapakabayani. Ito yung sinasabi ko nung nakaraan, na pero hindi hindi ko inaasahan kay Loren manggagaling. Ang inaasahan ko po na magpapakabayani, magmag-aasta na nagsakripisyo ay si Cayetano. Kasi nasa sabi nga ni Trillanes, nasa 5 stages na siya, no, ng kapraningan. Nasa denial stage siya ngayon. And then later on, mapupunta na siya sa acceptance. Hindi ho ba? Meron na siyang solusyong ino-offer na mag-co-signatory na lang sila. No, pilit na nangungunyapit si Alan Cayetano sa pwesto, ayaw bumitiw, katulad ng ginawa niya nung araw sa House of Representatives, sa kabila ng merong term sharing na pinagitnaan pa ni dating Pangulong Duterte, binastos niya yung matanda. Binaboy niya yung kasunduan. Ang palusot niya noon na bakit ayaw niyang bumitiw, akala niya gusto raw ni Digong tapusin niya yung budget process. Kaya bakit? Siya lang ang may kakayanan? Siya lang ang may leadership skills? Di ba? Ang dami na naging House Speaker. Natapos ang budget sa Kamara. Oh, and after all, dadaan naman yan sa Senado. Di ba? Tapos ang gagawin niya lang pala, palalakasin niya yung small committee na siyang gateway ng korupsyon, ng mga insertion. Yan yung budget ng 2021 national budget. So, ngayon naman, eto ho si Loren Legarda. Langya, Loren. Alam niyo ho, pinagtakpan pa nga ito ni John Vic. Ang paliwanag ni John Vic, sa isang interview, tinatanong siya na bakit tila yata nagtulakan kayo. Ang sabi niya, well, nag-usap lang naman kasi kami ni Loren pagkatapos noon ng pag-uusap namin, tinaano niya sa akin kung paano yung pag-determine ng quorum nila doon. Hindi ho binanggit ito ni John Vic. Pero buti na lang, may nakaka-capture. Yan, para maayos na tapos magbotohan. Delegal na sila. Oo nga naman, that makes sense. Diba? Yan, diba tama? That sounds better. Right, sabi ni Loren. Well, maganda naman yung kanyang naging panukala, di ba? Alam nyo, dapat naman talaga ganun ang gawin nila. Kung ayaw ni Alan Cayetano at hino-hostage ni Alan, tapos panay ang yabang na sabihin na, kumuha pa kayo, sabi nga niya sa Malacanang, kumuha pa kayo ng isa pang senador para maging 13 na sila. Tapos inyo na, mag-elect na kayo ng Senate President nyo. Di ba? Yabang. Alam niyo ho, kahit makakuha pa ng isa na senador yung mga yan, ako po, maniwala kayo.
Hindi bibitiwan ni Alan yan basta-basta na kahit mag-elect na, wala yan. Diyan basta bibitiw si Alan dyan. Maghahanap na naman yan ng argumento. Katulad mapanghatak, mapag-imbita ng kaguluhan na argumento niya na sinasabi niya, lagi niyang bala na ang dating kapag siya ay pinalitan, ang purpose nun at ang gagawin ay para pagtakpan ang investigasyon sa flood control. Ganun ang lagi niyang sinasabi. Mamili kayo mga Pilipino. Mamili tayo, taong bayan. Kung pipiliin ba natin na pagtakpan ang naging pinakamalaking nakawan sa kaban ng bayan. Ganun yung dating ng kanyang mga sinasabi na kapag siya napdaalis dyan, lahat ng mga sangkot na senador, puro mga protector ng mga nagnakaw sa pamamagitan ng flood control projects na yan na pinagnakawan mula pa noong 2016 hanggang 2025. 'Di ba? Ang pangit na klase ng argumento ni Alan. Naghahanap ng nag-iimbita ng ng galit ng sambayanan at madadamay, 'di ba, yung mga matitinong senador na hindi sumusuporta sa gusto niya. So bagay, hindi po ako nagtataka diyan dahil yung kanyang drama, The Senate was under attack. Yun pa lang, ang daming mga tao diyan na yung buhay nila isinaalang-alang niya sa panganib. 'Di ba? Inilagay niya sa panganib ng banata nila Aplaska ang NBI at gumante, mabuti ganun lang yung ganti, suppressing fire lang. 'Di ba? Hindi pinasok yung hindi pinagbabato ng granada yung mga butas ng salamin na pinagbabaril nila Aplaska. 'Di ba? Kung nangyari yung sinasabi ko, ang daming patay diyan. Malamang talagang nako. At kung pumasok naman yung mga NBI dahil uminit ang ulo, buti na lang hindi ordinaryo mag-isip yung mga taong yan. 'Di ba? Mga logical mag-isip yung mga yan. Pero kung hindi at pumasok doon sa pinto, ay nako, raratratin ng mga Marines yan na na-brainwash nila Aplaska sa loob. Na sila inaatake. Sila pinagbabaril. Nako, correct ka rin. Gulo lang talaga. Kahit saan, gulo lang. Alam mo si Alan, tatak yan talaga o kabuntot niyan gulo. Tingnan mo na lang sa Taguig. 'Di ba? Kaaway niya kapatid niya. Yung mga Zamora na galing ng San Juan City. Kaalyado nila diyan sa Taguig noon. Inaway niya rin. Tapos itong huli, yung kanyang kapatid, si Lino, yung manager ngayon ng PTV4 o ng People's Television. Ganyan si Alan. Tapos sa House of Representatives of 2020, ganyan din ginawa niya. Ay nako. Tapos nung masukol siya at he was ousted sa isang nakakahiyang paraan, sinisi pa si Duterte kasi hindi raw niya naintindihan, ang akala niya siya ay gusto ni Duterte na magpatuloy para hanggang sa matapos yung budget. Ang ina si Alan talaga. Ay nako. Parang yan parang si Yorme ng Maynila, si Isko. Sabi ng misis ko, alam mo si Isko mabait yan kasi taga Sampaloc wife ko mabait yan si Isko, okay yan. Kaya lang pagdating ng mag-i-eleksyon nababaliw yan sa Isko. Di ba ganun ugali ni Isko? Naalala niyo yung resulta ng isang ginawa niya kay BBM? Yung estate tax. Nabayad na yung estate tax noong 1997 pa ano nangyari? Kwenta-kwenta sila. Ginawa ni Justice Carpio, nagkwenta, umabot ng 200 ng magkano yun? 23 billion? 23 billion, di ba? Langya. Hindi nila tinignan yung 1997 na papaanong nabayaran yon. Naglabas ng salita dyan ng Korte Suprema atin, Court of Appeals, ang sabi, obligasyon ng BIR humanap ng anumang paraan na makasingil. So sinequester nila yung 11 properties ng mga ari-arian ng yumaong si Apo Lakay. Tapos bilang pambayad yun ng estate tax niya Ngayon, nung ibinibenta nila, walang bumili. So ang ginawa nila, kinabig na lang nila in favor of the government.
Dapat ngayon inassess yun kung magkanong value. Kung kulang, singilin sa administrator kay PBBM at kay Imelda. 'Di ba? O kaya naman kung may sobra, yung 11 properties na yon base sa assessment nila, ibabalik nila. Eh kaso walang ganun eh. Oh. Tagal ng bayad yun eh. Pero tingnan yun mang ginawa. Kaya ganyan pagka mga taong ano sa politika, sa posisyon. Okay, pag-usapan naman natin tong kasunod. Alisin muna natin to. Si Ligarda only deceiving John Vic. Parang ganun ang dating ng naratibo niya eh. Palagay ko naman hindi. Kasi sabi nga ni John Vic, pinag-uusapan nila paano i-determine, paano kunin yung quorum. No? Tapos, mukhang naisigit na yan ni Ligarda na ano. Pero totoo naman, di ba? Totoo naman na ganyan ang pinakamagandang gawin kung mag-materialize sana na palipatin yung isa sa kanila sa majority and then para maging 13 na. Etong grupo nila Gatchalian. Sana nga mangyari, di ba? Ganun. Pero mukhang ano na nga mukhang 13 na nga sila eh. At nag-aalboruto na nga mga DDS diyan eh. Dahil naging 13 na. Pero wala pa. Malalaman natin yan pag nagkaroon ng special session. Yan. Kasi ang gusto mangyari ng Pangulo natin, fix the Senate first. Ayusin nyo muna mga sarili ninyo bago magpatawag ng special session. Kasi hindi makakapagpatawag ng special session etong Senado. Sa Constitution natin, kailangan galing sa Presidente. Now, provided yung dahilan ay meron silang unfinished legislative works. Yun.